What's up guys? Welcome na naman sa panibago nating video dito sa Bobbing Live. Pero bago ko ipakilala sa inyo yung pinakabida sa video na to, ipapakita ko muna yung ilan sa mga purchase natin last November dahil kabahagi po ito ng ating magiging pagpasok talaga sa small printing business natin. So meron tayong payong, tote bag, mugs. Pwede kasi natin yung gamitin sa ating heat press. Kagaya ng ilan sa inyo na may interest sa ganitong klase ng pagbibusiness, gaya ko po, ang dami ko ring tanong kung ano ba itong 6-in-1 machine na to. Mahirap ba siyang gamitin? So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano yung naging journey natin sa paggamit natin ito. Bale, bakit siya 6-in-1? Kasi isang machine lang siya, pero may mga attachment para sa t-shirts, mugs, dalawang sizes, at syempre, yung para sa mga sombrero o caps. Sulit siya kung plano mong mag-start ng small printing business sa bahay. At ito na nga yung sinasabi nating bida, yung pinakahuling laman ng ating box, which is yung pinaka heat press natin. Kuyi po yung pinili kong brand at siya rin yung may pinakamataas na price kasi gusto lang din naman nating masulit lahat na pwede nating magamit para dito. Total, ganun din naman, di ba? Bibili rin naman tayo, di para wide range yung kaya niyang gawin. Ito yung catalog natin dito, kasama naman lagi yan kapag may bibilihin tayong mga equipment. Makikita nyo po dito yung iba't ibang klase ng machine na to. Kasi dito may 6-in-1, meron naman siya yung solo-solo lang na pwede ninyong i-purchase. Ayan na nga, pakita na rin natin dito kung saan tayo nag-edit. Gamit ko po ang Canva rito. Yan lang naman yung gamit ko, wala nang iba dahil hindi ko naman gustuhin ko mang-aralin yung ibang hirap. Canva kasi napakadali lang po yan. After natin mag-layout, magpiprint naman tayo gamit ang L121 sublimation printer. So kapag nagsasublimate tayo, dapat sublimation ink at sublimation printer din ang gamit natin. Lagi akong nadadali pagdating dito sa pagpiprint, wag niyo pong kakalimutan na dapat naka-mirror image tayo kapag magpiprint tayo ng sublimation. Ngayon, itry na nating mag-print sa mug. Kailangan natin nga dito yung sublimation paper at sublimation ink. Hindi pwede yung ordinaryong ink lang ha, kasi malulusaw lang po yun. Number 1, ididikit natin yung design sa mug gamit ang thermal tape. Pangalawa, ilagay natin ang mug sa attachment. Siguraduhin na hindi sobrang higpit, pero hindi rin naman sobrang luwag. Sakto lang yung hindi siya gagalaw. Pangatlo, ang pagpipress. Maririnig natin yung timer at magbibip ito. Ibig sabihin, tapos na tayo sa ginagawa natin. Ayan na, ingat lang dahil sobrang init nito. Huwag nating hahawakan directly yung pinaka-printed niya. Okay lang yung handle kasi hindi naman natatamaan ng init yan eh. So ito po, tinatanggal natin yung pinaka-print niya. Gumamit ako ng panungkit para makita natin agad kung ano yung pinaka-output niya. Ang ganda, very vibrant yung color niya. Ipapakita ko na rin po dito yung iba't ibang naging design natin nitong December. At ayan na po, wala pang 5 minuto, nakagawa na tayo ng personalized mug natin. Sobrang basic lang, di ba? Kung may question kayo tungkol sa settings natin, ako kasi yung init, yung temperature na ginagamit ko, 200 lang. Tapos yung seconds ay 110. Yun yung timpla na pasado dun sa ginagawa ko. Yun lang naman ay base po sa akin. Yung iba kasi, ang gamit nila ay 360 degree Fahrenheit. Depende rin kasi yan sa machine na gamit natin. Pati yung seconds kung gaano siya tatagal. So, ayun lang naman guys. Sana may natutunan kayo. Don't forget to like at subscribe para sa mga susunod pa nating tutorial or konting sharing dito sa ating Facebook Bobbing Live. Sa mga gusto pong mag-order sa atin, PM nyo lang po ako sa ating FB.